Pulso at Balita. Nasa linya natin si Brigadier General Noel A. Vestuir, ang commander po ng 802nd Infantry Brigade ng ating pong 8th Infantry Division. Alamin natin, naku, dami ho ng mga former rebels, yung mga friends rescued natin doon, ang nabiyayaan na naman ho, 810,000 pesos na tumataginting cash assistance mula ho dyan sa Borongan City Task Force LCAC. Yung pinagparti-partihan ng 21 mga former rebels. Magandang umaga po, General Vestuir, Nick Lipana, Echevarri po. Live tayo dito sa ating Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Magandang umaga katropang Nick, at magandang umaga din sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at taga-subaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Yes sir, yung 810,000 pesos na cash assistance, magkano naging partihan ng mga former rebels natin? Yes katropang Nick, bali sa mga regular na NPA members, tag 50,000 ang binibigay sa kanila ng ating local task force LCAC dito. Okay. At 10,000 naman doon sa mga members ng unit militia, katropang Nick. Oo. And as in, kasi itong binigay sa kanila, yes, katropang Nick, ito ay katuparan ng pangako ni ni Mayor Dayan Agda ng Borongan City. Nung inilunsad natin ang Localized Peace Engagement Program activities, yung Free Families project natin. Galing, na ito ay bigay tulong para sa pagsimula ng kanilang panibagong buhay doon sa mga former rebels at sa mga pamilya nito na tumulong sa atin para pababain itong mga regular NPA members sa katropang Nick. Yes sir, yung 21 friends rescued natin ito, ito yung latest ba na sumuko sa inyo, or ito yung latest na nakakuha ng mga cash assistance mula dito sa Borongan City Task Force LCAC? Yes, sa katropang Nick, ito yung latest na sumuko sa atin nung nilunsad natin yung Free Families noong September 19 sa Samar Province at noong October 4 dito sa Eastern Samar Province naman, At meron pang dalawang bago lang din sumuko nung December 3. Yun, yung mga ito ay benepisyo nila sa nagaling dito sa local lang na Task Force LCAC natin. Meron pa silang benepisyo na sa nasyonal, yung balik baril program natin, yung sa balik loob program natin, yung sa social integration program din na katropang Nick. So ang sinasabi mo sir is hiwalay yan, dito yan sa local government ng Borongan City, hiwalay pa dun sa national government, yung let's say dun sa LCAC, kung saan nandun yung firearms remuneration, and iba pang benefits. Yes, katropang Nick, hiwalay yon. So dito sa local natin, iba ito na isang isang initiative din ng ating mga local chief executives dito sa dalawang province natin, sa Samar at saka sa Eastern Samar. Para tulungan ito talaga yung ating mga kababayan na nandoon pa pagka sila ay magsimula ng kanilang panibagong buhay, katropang Nick. Paano sir ang nagiging sistema niyan? Halimbawa, sumuko yung 21 former rebels na yan. Paano nagiging yan ba automatic na dinadala ninyo dun sa, let's say, sa LGU ng Borongan, or meron pa kayong coordination muna, and then depende kung ipatatawag sila ng local government? Sa simula pa lang, katropang Nick, kasama na natin itong mga LGUs dito sa project nga natin, yung Free Families project natin. At nakalaan na itong kaya nga may pondo kaagad sila na nakalaan para dito sa mga pangtulong dito sa mga magbabalik loob, katropang Nick. So, partner na natin sila. Ang LGU sir talagang nag-aantay ng yung mga susuko na ganyan, and then talagang ando na yung budget is kumbaga andyan lang, so ready to distribute, gano'n. Yes, katropang Nick, at saka hindi lang kami naman kasi ang nagtrabaho nito. Kasama natin dito yung Localized Peace Engagement Cluster ng ating local task force LCAC dito, na nagtatrabaho para i-monitor yung mga ginagawa ng mga pamilya na tulong sa atin para pababain itong kanilang mga kaanak na nandoon sa loob. So
Pagka naging maganda yung resulta, kagaya nito, no, na halos medyo marami-rami yung bumaba nung panahon nung buwan ng Oktubre. Oo. So yun, tuwang-tuwa din sila. Alam na nila kaagad to, kaya ito medyo mabilis yung pagbigay sa kanila ng assistance. Oo. Dahil sa simula pa lang, no, kasama na natin sila, Katropang Nick. Saka maganda yung nilunsad ninyo na ano no, itong latest na ito no. Kumbaga na mas na naeengganyo ngayon yung mga pamilya na talagang kumbaga mag-outreach, mag-reach out ano doon sa kanilang mga kamag-anak or kapamilya nga na nandoon pa sa kabundukan para sila mismo yung magpaliwanag kasi nakikita nila yung mga nare-receive ng mga ano, ng mga tulong pinansyal na ganyan. So pati mga yung mga rebels mas naiengganyo sila ngayon kasi nakita nila yung determinasyon ng LGUs ano. Yes, Katropang Nick, no, yun nga ang nagpapasalamat kami sa mga pagkakataon na ganito na may pakita natin kung ano ba ang nangyayari sa kanila after na iniwan nila ang kanilang armadong pakikibaka. So kung nais nating iparating no, sa iba pang mga nandoon pang naiwan, sa mga pamilya pa ng mga NPA regulars no, na naiwan pa doon yung mga remnants, na mas maganda ang buhay ng mga bumaba na no, at pati sa kanilang pamilya dahil merong gobyerno na kumukup-kup sa kanila, tutulungan sila at taliwas doon sa mga sinasabi sa kanila ay hindi sila sasaktan, hindi sila bubugbugin, hindi sila itorture ng sundalo bagko sila ay atin pang tutulungan. So pagka nalaman nila yan, nakikita nila sa pamamagitan nitong mga programs natin, yun, isa din yun sa makapagpagising sa kanilang ano na habang sila naghihirap doon, may mas magandang pag-asa, may oportunidad na naghintay sa kanila sa baba, kasama ang kanilang pamilya, Katropang Nick. At saka napaka-agang pamasko nito para sa kanila, no? Yung tinanggap nilang mga cash assistance na yan. Yes, Katropang Nick, yun nga, ano, sabi nga natin sa kanila, no, nung nandoon, no, nung nakakausap natin sila, ito ang pinakamagandang pamasko nyo, hindi lamang sa sarili nyo, kundi pati sa pamilya nyo dahil ang inyong pag-surrender no yun ang pinakamagandang pamasko ninyo dahil maliban doon sa nandiyan na kayo sa ligtas at na lugar magkasakasama pa kayo no so ito ay no tuloy-tuloy na ginagawa ng ating localized peace engagement cluster which is part lang tayo no yung Philippine Army at yun nga di tayo nawawalan ng pag-asa no na habang ngayon no ay palapit ng Pasko ay maaaring may bumaba pa sa kanila no dahil tinatrabaho ito ng kanilang pamilya na gusto ding makasama sila ngayong Pasko at pampasapit na bagong taon na Katropang Nick. Yan ang pinaka maligaya na sigurong Pasko ditong itong mga pamilya nitong 21 na former rebels nito. Bukod doon sa sila magkakasama na, siyempre mas magiging masaya ang kanilang Noche Buena dahil meron pang cash assistance na po pwedeng magamit pang negosyo bukod doon sa pambili ng mga pang Noche Buena no. Yes, Katropang Nick, no, na pag-alaman din natin no, na yung binabalak nila para ano ito is yung iba dyan, magtayo ng konting negosyo, mapaayos ng kanilang bahay, yung iba doon gagamitin sa pagpaaral nila no, ng kanilang mga kapatid. So maraming mga bagay na nakakatuwa no, na kung saan nila gagamitin no, yung mga tulong na binigay sa kanila which is makikita mo rin no, ang sinseridad ng kanilang pagbalik loob at pagbabagong buhay na gusto natin no maano nila no maumpisahan nila sa pamamagitan nitong tulong ng lahat-lahat na nagkakaisang mga stakeholders natin dito sa area Katropang Nick at napakakasarap sa pakiramdam na tayo ay bahagi ng pagtulong sa kanila no bagamat dati no kung nandoon sila sa kabundukan no na nakikipaglaban sa atin, kaaway natin sila. Pero dahil bumalik na sila, napakasarap ng feeling Katropang Nick. Pati dito sa mga pamilya, no? Hindi lang doon yung sa mga regular members. May mga ngayon dahil Pasko, no? May mga pang Noche Buena package, may mga ganun-ganun pang mga binibigay yung mga local stakeholders natin dito. At yun, kasama tayo sa pagbahagi dito sa kanila, Katropang Nick. Alam ko, itong ating mga kababayan na ito, ano, na
napaka ano yun, ang pakiramdam ko is para bang alam mo yung parang napakababaw lang din naman ng kanilang ano eh, ng kanilang pangarap o kaligayahan. Yung gano'n na magkaroon ng kanang konting panggastos, konting puhunan, maayos ang bahay. Kaya kita mo, every time na makakatanggap sila ng mga ganyan na cash assistance, ang nasa isip kagad nila is yung makumpuni ko yung aking bahay, meron akong konting mapuhunan. Ganun eh, no? Maligayang sila doon. Kaya ngayon doon sa natanggap nila, parang, alam mo yun, parang nabivisualize ko na kung gaano kaligaya ho yung pamilya doon sa naipagkaloob ng cluster ng ating NTF-ELCAC dito sa mga 21 former rebels nito. Kasama kayo doon. Yes, totoo yan katropang Nick, no? Dahil nga talagang kung ating titingnan, no, mag-start from the zero uli sila no? Oo. Kasi galing sila doon sa bundok. So saan sila magsisimula na ano no? Medyo matagal-tagal din lalo na yung iba no, matagal-tagal taon no bago bumaba. So wala sila talagang babalikan na dating kabuhayan. So mag-start from zero talaga sila. At ito kaya kailangan talaga nila na tutulungan para madali yung kanilang pagbangon at pagbagong buhay. So ganoon ka ano no, nasisira yung kanilang buhay. Doon sila sa kabundukan. So, marami mga pangyayari sa buhay nila na opportunity na nawala na yun, habang nandito sila ay pwede pa nilang marirecover. Kaya nga, kailangan nila ng tulong. Kaya nga ang basa ko, kaya sila madaling nare-recruit noon no? Kasi nga yung simpleng pangarap nila na ngayon, so na-target nung recruitment ng yung mga magagaling na pangako noon. Kaya nung nandoon na sila sa loob na ine-expect nila na darating, hindi na sila makalabas. Nung makita nila na wala palang katuparan doon yung mga pangarap nila. Yes, tama po yung katropang Nick, no? Yung nga, nalinlang sila na marami silang mga hinanaing, kasagutan sa mga problemang nakikita nila sa lipunan na ginagamit naman ng kabila. Kaya doon, no, papalit na taniman ng galit ang kanilang mga puso. Ayan. Yun, kaya magagalit sa gobyerno. So yun nga, palagi nating sinasabi yung galit na yan, bagamat kahit na ganun pa rin pakiramdam nila doon ay hindi naman nila nakita yung tamang solusyon doon nung nandoon sila, bagkus sila ay naghihirap pa. So yung galit na yon, nawala yon dahil sa pagmamahal no, ng kanilang pamilya na siyang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kaya iniwan uli nila ang armadong pagkikibaka. Maganda yung nangyayari ngayon dyan sa inyo kasi yung nilaunch ninyo na program na yun about dun sa pamilya, nakikita ko yung magandang response sa inyo. Ang daming nananawagan. Pupunta yata. Hindi ko alam kung nagpupunta sa inyong brigade or kung paano nagkakaroon ng mga panawagan mismo yung magulang, kapatid, para doon sa mga kapamilya nila na yung nandoon pa sa kabundukan, sila mismo umaapi lang ngayon, ano? Yes, katropang Nick, hindi naman ano no kasi yun nga meron tayong working group no na binubuo ng mga pamilya ng tropa natin at saka ng localized peace engagement cluster no ng mga municipal at saka city task force LCAC natin dito sa area. So ito ay isa sa mga napagkasundo ang gagawin kasi may mga iba diyan no na matagal-tagal na wala ng contact doon sa kanilang kaanak no na NPA. So ano ba pwede natin gagawin? So ito no na gumawa tayo ng kanilang panawagan no, sa kanilang mga kaanak at nagiging platform itong mga Facebook page natin, social media at yung mga video na yun pinapakalat natin doon sa mga barangay na maring dadapuan pa ng NPA para maparating dito sa kanila na ang kanilang kaanak no ay nanawagan sa kanila, na nahirapan na rin yung pamilya dahil iniwanan ng anak na dati 1 taon, ngayon malaki na, 5 years old na, maraming mga gano'n, no? So para malaman nila. Yun din ang isa sa mga dahilan, no? Kaya nakita nila na, nga, no? Anong ginagawa ko dito samantalang may pamilyang naghihintay sa akin? Yun yung mga revelations nila. So isa yun sa mga pamamaraan na kahit pa paano no, mapaparating natin ang kanilang mensahe ng pamilya doon sa kanilang mga kaanak na nandoon pa. At hopefully, no, makakarating yun sa kanila sa tulong ng mga kaibigan natin sa media, no, sa mga kababayan natin doon sa mga barangay, no, na kung saan yan itong mga video, mga panawagan na ito, katropang Nick. I see. Sir, maraming salamat sa oras. Baka meron kang gusto pang idagdag. Ano pala, pahabol ko na lang.
bago mag-Christmas, ano ba, meron na ba kayong nagawa or meron kayong binabalak na titipon para or Christmas party, yan ba? Parang ganun, ano? Dito sa mga former rebels natin na sumuko po sa inyo. Yes, katropang Nick, no? Nagawa na natin yan, no? Sa 3 batalyon na under dito sa atin, yung 46 IB, 63rd IB, saka 78 IB. Tapos na po yung Christmas party at in-invite natin tong mga pamilya at saka yung mga FRs na to, no? Nakasali na sila doon para ma-feel nila na they belong to us already, no? At ito yung mga bagay, no, na nagagawa doon sa Christmas party, yung simpleng pagsalo-salo, yung mga pag-exchange gift, no? Sila binibigyan din ng gift na hindi nila na-feel nung nandun pa sila sa loob, no? So masaya sila, katropang Nick. At tapos na rin yung Christmas party natin diyan para sa kanila. At yun nga, no? Para ma-feel nila ang spirit ng Christmas, kasama sila doon sa Christmas party ng 3 batalyon natin at pati dito sa atin sa himpilan ng 82nd Brigade, katropang Nick. Okay, sir. Alam kong magpa-flag racing ka pa, sige. Pinire-release na kita. Yes, katropang Nick, no? So siguro bilang panghuli, no, papasalamat ako Sige sa po. inyo, no, sa patuloy niyong pagsuporta sa aming programa, no. So sa pamamagitan kasi ng program niyo, no, na ipapahatid natin ang mga mensahe doon sa mga kababayan natin, mensahe na gusto nating makarating sa kanila na nakakatulong, no, sa ating programa. At samantalahin ko rin yung pagkakataon, no, sa bilang pagpasalamat, no, sa mga local chief executives natin dito sa area na tuloy-tuloy, no, na nangunguna, sumusuporta dito sa mga programa natin, no. Special mention ko lang si Mayor Dayan Agda, no, ng Borongan City, katropang Nick, no. So nananawagan pa rin uli ako, no, sa mga natitira pa na mga members ng Bugsok sa Kapoy Platoon, no, na gumagalaw dito sa southern part ng Samar at saka eastern Samar province, no. Malapit ng Pasko, nakikita nyo naman kung ano ang kalagayan ng mga dati nyong kasamahan, no, na bumaba na. Mangyari din ito sa inyo kung iwanan nyo na rin, no, ang inyong armadong pakikibaka. Nandito kami handang tumulong sa inyo. So maraming salamat, katropang Nick, and Merry Christmas sa ating lahat. Yes, sir. Likewise, Merry Christmas sa inyo dyan sa 82nd Brigade and sa mga former rebels po natin na nakasama ng 82nd Brigade, ano, yung mga makakasama pa nila, no, na nagbabalak na hong sumuko dahil doon sa nakikita ho nilang determinasyon ng ating hong national government, ng local government, and of course ng ating hong military sa pamamagitan ho ng kanilang mga field units, and especially katulad doon ng 82nd Infantry Brigade nitong si Brigadier General Noel A. Vestuer. Salute, sir! Pulso at balita.